Hello, good morning mga ka-solar. Welcome back sa ating channel. So, let's discuss today regarding sa mga inverter na bibilhin po natin. So, right now, I have PV voltage connected sa battery. And grid voltage po natin is 236 volts. So, medyo mataas na po natin. Tingnan po natin at 237 volts. Mayroon po tayong output na 502 at 2 o'clock in the afternoon. So, this one, March 1, last Saturday. It's 237 volts. So, ito na po yung ating graph dito sa ating application, sa ating apps. Makikita po natin. 3 o'clock is 511. Kaso ito medyo may bug lang yung ating apps. Dahil at 1 o'clock, may output siya na malaki. So, ito na po yung per hour natin yung generated output. So, ito yung graph natin. So, let's go to the home. So, ito na po. At 238, may wattage pa po tayo at 2 o'clock in the afternoon. So, let us see at around, this is March 2, around madaling araw po, 1 o'clock AM. So, meron pa tayong charge, pero yung ating inverter ay wala na pong ina-output na power. Sa kadahilanan, hindi rin po yung grid voltage po natin ay 241. Yung ina-output po natin ay 1 watt. So, yung ibang inverter po yata at this time, wala na po yan. Pero ako may 1 watt. Pero hindi dahil na may error na po tayo. Ito po yung dahil sa cut off na po yung ating battery. So, ito po medyo at March 2. And then, the other day, so ito po yung generated power niya, 7.8 kilowatt. So, let's take, so ito, at 9 o'clock, bababa na po yung ating ina-output. Dahil yung ating battery ay nare-reach na po yung cut-off voltage ko. May siniset po tayo dun sa ating inverter, kung saan po hindi na po siya magge-generate ng power at a certain battery voltage, which is 51.7 volts DC. So, it's 39 volts. So, ito po yung kahalagahan po natin na kung bibili po tayo ng ating inverter, mas maigi po natin tingnan kung ano yung grid voltage natin dun sa ating bahay at sa certain like madaling araw or during daytime, peak time, like afternoon or during evening. Kasi sometimes mataas nga or sometimes mababa rin kasi it's depend sa ating mga DU dun sa ating mga co-off. So right now may problema po ito po yung output natin sa isang battery. Ito po yung naka-off grid kasi yung aking router dun sa internet. So kahit mag-brown out, hindi po siya magka-cut off, mawawalan ng power. So ito na po yung ating next one at around the next day po to at around afternoon 12:45 1 o'clock PM. So titingnan po natin, it's malaki po yung ating doon po tayo doon sa ito yung battery natin 156, samantala yung isa yung sina-charge po natin is 223. So ito 405 at 245 grid voltage. So sa mga ibang inverter po natin, it will be grid error na po or over voltage. Pero ito po yung sa ating inverter, may output pa rin na 405. Itong 405, it's a normal output ng aking inverter. So, hindi po kasi yung peak hours. So, it's normal lang po yan. So, makikita nyo po. So, ito, at 6 o'clock, we start production habang may araw. Kaya nakakukuha po lang yung ating power galing ng solar panel bago siya mag-charge. Yung excess po, charge na po yun sa battery. So right now, it's 1 o'clock. It's 2.9 kilowatt yung ating na-harvest simula 6 o'clock in the morning. So ito na po yung aking application. So kitang-kita nyo po, 2:45 at 1 o'clock is 400 wattage na po. Still nakapag-produce pa yung aking solar panel ng
yung inverter po natin ng 400 watts, even though taas na po yung grid voltage. So okay lang yan, kasi kaysa naman low voltage, naranasan ko na po yung low voltage at 180 dito sa aking inverter. Hindi na po siya mag-output ng power. So yung limit niyan po ay 180 volts yung minimum. So Solar DIY Philippines. So tingnan po natin yung ating mga inverter naman. So ito po yung ating inverter na Sanji 2000 watts. Kung makikita po natin yung output voltage ito po ay rebranded na lang po. So sa Pilipinas mayroon po nagtitinda niyan, siya po yung may akda po dito sa ating mga GTIL. So output voltage is 220 to 240. Pero yung aking inverter ay 245, still okay pa po yung ating output na power. So nakapag-output pa rin siya even though out of limit na po, over voltage na po dito. So sa aking error, wala naman pong error yon. So output frequency standard 50 or 60 po sa Pilipinas. And then MPPT voltage can be connected to the battery kasi 50 to 90 volts. Ito na po yung iba pang niya. So ito hindi na po to included sa atin. Baka sa ibang bansa na po to kasi sa ibang bansa po tong website. So itong inverter, yung napasabi ko lang, even though 245, it can output power pa rin sa gabay man o sa araw as long as may battery. So ito na po yung comparison natin sa D. Ito po yung new inverter nila na hybrid, but di ko po to binili. May dahilan po yan, dahil nakikita nyo po yung sa co-op namin yung voltage, it's around 245. So kung titingnan mo po dito yung output voltage, asa na yung output voltage dito para sa AC. So ito po yung mga model nila, self-adapting to BMS. So asa na po yung output ng AC voltage. Output, ito po, rated input or output voltage range. It's 220 or 230. 230 po yung ating normal voltage dito sa Pinas, or 220. So yung 245 hindi po nabanggit dito. So kung ito in-install natin, baka hindi po to mag-work sa aking, hindi ko mapakinabangan yung niya, yung sa grid tie, even though may limiter yata to. So kaya po mas maigi po titingnan nyo po yung specs. So ito na po yung new inverter nila, mas maganda na po. It has ISC, yung short circuit na current is 27, and then 18 yung input current. So dati kasi it's maximum around 13. So sa bago nila, nag-adapt na po sila sa mga bagong solar panel na malalaki yung wattage at saka malaki na rin yung yung voltage at saka current. So ngayon lumalagpas na po ng mga 13 yung mga ampere ng ISC natin dun sa, or yung PV input current, yung operating, lagpas na po yun sa 13. So ito pong inverter, siguro nakita nila na kailangan na magtaas kasi hindi na po akma yung mga lumang inverter natin sa mga input current ng ating mga solar panel. So ito bago na po, mas maganda na po to. So startup voltage is 125. Siguro mga tatlong solar panel pwede nyo na po magamit yung itong inverter. Makapag-produce na siya ng power, kaya makapag-charge na po siya ng battery. So kung IP65 pwede sa labas. So pag IP65 sa labas pwede nyo po yung ilagay. And then natural cooling, so kaya pala pwede sa labas kasi wala na po siyang external fan. Doon internal fan pala. So kaya pwede na po sa labas. Oh, ganda. Kaso baka hindi to pwede sa akin, kaya hindi ko rin mabibili. It depend on the specification ng ating grid voltage sa bahay. So mga ka-solar, kung bibili kayo ng mga inverter or kaya magpapa-install kayo ng solar panel,
kailangan nyo po aralin kung ano yung grid voltage ng bahay nyo during day, afternoon, and then gabi or madaling araw. Kasi nga hindi lahat ng inverter maganda man o pricey, akma na doon sa inyong bahay. So kayo rin mag-aral, wag lang yung aasa kayo doon sa mga supplier. So ito na nga yung hint ko sa inyo, aralin nyo muna yung grid voltage, kung ano yung maximum power or yung minimum output power nyo, normal power doon sa inyong bahay. Like sa akin, 427, baka sa inyo ay 2,000. Tapos binili nyo tong 2,000 na inverter, hindi naman po pwede ito kasi medyo sakal na po yung inverter every hour na ginagamit nyo. Kaya medyo tataasan nyo yung inverter nyo. Kung halimbawa ito, kung yung ginagamit nyo ay 2,000, so pagpalagay natin 3,000, pwede na yon yung grid tie inverter nyo nang nag-output ng 3,000 kilowatt. 3,000 watts. It's 3 kilowatt or 3,000 watts. So sa akin, 428. Meron pa po itong malaki pa po yung allowance ko. It's 25% pa lang yung nagagamit ng sa inverter. So kaya po pagka ganito, yung pagka 2,000 lang, yung ginagawa ko po, ito normal wattage ko to. Ginagawa ko yung aking mga appliance like air fryer, microwave, hindi ko po sila pinagsasabay-sabay. So one at a time lang po yung aking paggamit. So ito yung offline kong inverter, may problema po yan dahil sa medyo bumababa yung nakukuha niyang input voltage. So ito na po, soon may pag magawa yan, magiging semi-automatic na kasi alam ko na po yung normal power ko. So ito, pagka ganito po, hopefully yung mga inverter natin sa bahay, yung bibilhin nyo, just check kung ano yung grid voltage kasi doon natin makukuha, doon tayo magbabase. And then output power. So sa mga battery naman, let's discuss later kasi ibang topic naman yon. So ito muna, inverter type, ano yung kailangan nyong makuha sa inyong bahay muna, yung grid voltage nyo, at saka yung ano yung ina-output power nyo. Makikita nyo po yan sa metro, dun sa metro ng Meralco nyo, kaya ng mga co-op nyo, kung ano yung output power na nakukuha nyo. Doon naman sa mga voltage, gamitan nyo po ng multimeter, o kaya pakuha tayo ng, may mga online tools naman po tayo doon na bibili para makita nyo kung ano yung voltage ng bahay nyo during the night, day, and then madaling araw. So hanggang sa muli mga ka-solar, hanggang dito na lang po.